Matapos ang siyam na sunod na panalo, natikman na rin ng Denver Nuggets ang kanilang pagkatalo matapos silang tambakan ng Los Angeles Lakers sa score na 123-100. Sa buong laro, hindi man lang pinatikim ng Lakers ng kahit isang lead ang Nuggets, patunay ng kanilang matinding depensa at epektibong opensa. Sa panalong ito, umangat na ang Lakers sa ika-4 na pwesto sa Western Conference standings na may record na 34 wins at 21 losses. Sa larong ito, muling nagbalik ang kumpiyansa ni Luka Doncic na pinangunahan ng Lakers sa kanyang 32 points, 10 rebounds, 7 assists at 4 steals. Tumira siya ng 10 of 22 mula sa field na ipinapakita ang kanyang pagiging dominante sa laro. Hindi rin nagpahuli si LeBron James na nagtala ng 25 points, 9 rebounds, 5 assists at 3 block shots. Solid din ang naging kontribusyon ni Austin Reeves na nagbigay ng 23 points, 4 rebounds at 7 assists. Hindi rin matatawaran ang inambag ni Rui Hachimura na nagtapos na may 21 points. Isa sa mga pangunahing dahilan ng panalo ng Lakers ay ang kanilang matinding depensa na nagresulta sa 20 turnovers ng Denver. Napigilan nila ang reigning MVP na si Nikola Jokic sa kanyang usual na dominanteng laro. Isa sa mga susi sa depensang ito ay si Jared Vanderbilt. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanyang individual stats na may 1 point, 1 rebound, 2 assists at 2 steals, ang impact niya sa laro ay hindi matatawaran. Sa unang quarter pa lang, nasira na niya ang rhythm ni Jokic dahilan upang ma-frustrate ito. Ilang beses pang tinulak ni Jokic si Vanderbilt dahil sa higpit ng depensa nito na nauwi sa isang offensive foul. Maraming fans ang natuwa sa kanyang hustle at inihambing pa siya kay Dwight Howard noong nasa Lakers pa ito. Isa pang nag-stand out sa laro ay ang two-way player na si Jordan Goodwin. Sa kabila ng limitadong playing time, nagpakita siya ng matibay na depensa at hustle. Sa loob ng 11 minutes, nagtala siya ng 5 points, 1 rebound, 1 assist at 2 steals. Sa kabila ng malusog na lineup ng Lakers, binigyan pa rin siya ng playing time ni head coach JJ Redick, isang indikasyon ng kanyang tiwala sa kakayahan ni Goodwin. Dahil dito, marami ang naniniwalang oras na upang bigyan siya ng permanenteng pwesto sa roster. At may nagsasabi na dapat tanggalin na lamang sa roster si Markieff Morris at bigyan ng standard contract si Goodwin. Si Dorian Finney-Smith din maganda din ang nilaro sa loob ng 27 minutes at nag-ambag ng 3 points, 4 rebounds, 2 steals at may shooting na 1 of 5 field goal at 1 of 4 sa 3. Kahit hindi ito isang standout performance sa opensa, nagpakitang gilas siya sa depensa dahilan kung bakit siya may team high na plus 21 sa plus-minus. Muling pinatunayan ni Finney-Smith kung bakit siya isang mahalagang piraso. Hindi man siya explosive scorer, ang kanyang hustle plays, defensive energy at effort sa loose balls ay malaking tulong sa kanyang koponan. Samantala, si Gabe Vincent ay naglaro ng 20 minutes na may 3 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal pero nahirapan siyang mahanap ang kanyang shooting touch. Ang kanyang 1 of 4 field goal at 1 of 4 sa 3 ay nagpapakita ng kanyang offensive struggles. Pero kahit nga ganun kaalat ang shooting ni Vincent ay nagbigay din siya ng impact sa laro lalo na sa depensa na binibigay niya sa Lakers. Sa kanilang panalong ito, muling pinatunayan ng Lakers na kaya nilang lumaban sa malalakas na koponan. Kung magpapatuloy ang kanilang ganitong laro, tiyak na magiging isa sila sa mga paborito sa playoffs.